Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa panguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Illegal na operasyon ng Pogo tiniyak na magtatapos ngayong linggo. Lisensya binawi ng PAGCOR. Pamahalaan, tinututukan din ang kapakanan ng mga OFW. Pero reforma para magkaroon ng job opportunities, prioridad din ng gobyerno. Office of Civil Defense nakahanda sa worst case scenario kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Department of Agriculture nagkasa ng tulong sa mga maapektuhang magsasaka at mangingisda sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. At 2025 National Budget, inaasahang pipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago ang Pasko ayon sa Presidential Communications Office. Sa detalye ng mga balita, ilang araw na lang ang natitira para sa tuluyang pagpapatigil o pagpapawalang bisa sa mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operations sa bansa. Kaya naman mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang posibleng paglipanan ng guerrilla operations ng Pogo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Simula December 15, kanselado na ang lahat ng lisensya ng mga Pogo sa bansa. Yan ang tiniyak ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kasunod ng naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na hindi nahihintayin pa ang katapusan ng taon para tuldukan ang operasyon ng mga Pogo sa Pilipinas. Sa halip ay mas pabibilisin pa ang pagpuksa sa mga ito. Katunayan, mula raw ng inanunsyo ng Pangulo ang pagtigil operasyon ng Pogo sa bansa, mabilis na naibaba sa 6 na po ang Pogo sa Pilipinas mula sa dating 300. Simula po nung July, na binanggit ko yung 6 na po, sa pagkasalukuyan po, as we speak, sa araw na to, pipito na lang po ang natitira. Sapagkat voluntary na pong, nahandahan na pong sumusulat sila and requesting for the cancellation of their respective licenses. Pero hindi inaalis sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang posibilidad na maglipa na ang guerrilla operations ng Pogo o yung patago nilang operasyon. But meron pa rin pong matitigas ang ulo. And we are looking at around 100 plus. So yun yung mga rogue Pogos na tinatawag namin. Ang mga dating Pogo workers yan na nagsama-sama, tapos gumawa ng maliit na Pogo Hub o Pogo Operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. Sa hotel. Ang bagay na yan, mahigpit daw natututukan ng pamahalaan at ng law enforcement agencies. Mga abilidad yun eh, di ba? So, gagawa ng paraan. Sa aming estima, madali silang mahanap, madali silang pigilin. At to the President's instructions, we will make it very difficult for them until they say that it is no longer worth operating in the Philippines. Ayon pa sa DILG, mula sa dating mahigit 350,000 na visa issuance sa mga Pogo worker, 23,000 ang napadeport na. Mahigit 6,000 ang nananatili sa bansa, kung saan mahigit 5,000 sa mga ito ang na-downgrade na ang visa sa tourist. Nakatakda ding puntahan ng mga kinaukulan ng Pogo Hub sa Island Cove sa Kawit, Cavite para isara ito. Muli namang iginiit ng pamahalaan na walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang pagtigil operasyon ng mga Pogo. Kasado na rin ang isasagawang job employment caravan ng DOLE para sa mga maaapektuhang Pogo workers. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nakatutok ang pamahalaan sa mga reforma para makabuo ng job opportunities dito sa Pilipinas. Layunin kasi ng pamahalaan na balang araw ay hindi na kailangan mangibang bayan ng mga Pilipino. Nagbabalik si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang pagbuo ng pamahalaan ng mga hakbang para mapabuti ang kapakanan ng mga OFW. Kasabay yan ang pangunguna niya sa 2024 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ayon sa punong ehekutibo, patuloy ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa ibang bansa para palakasin pa ang labor agreements para masiguro na mapoprotektahan ang mga OFW. We are strengthening our labor agreements with other countries, conducting aggressive campaigns against illegal recruitment and trafficking, mobilizing the Agarang, Kalinga at Saklolo para sa mga overseas Filipino workers na nangangailangan fund, keeping our government communication lines open to migrant workers through the One Repatriation Command Center, and facilitating the safe repatriation of OFWs who are affected by conflicts or calamities. Bagaman tutok ang pamahalaan sa kapakanan ng mga OFW, hindi naman anya nakakaligtaan ng gobyerno ang pagpapatupad ng mga reforma para makabuo ng job opportunities dito sa Pilipinas. Our dream is to one day make overseas work a choice rather than a necessity. We continue to implement reforms in governance and economic development to provide our people with opportunities here at home. Samantala, kinilala naman ng Pangulo ang 13 overseas individuals at organisasyon na nagpamalas ng husay at nagkaroon ng malaking ambag sa kanilang propesyon at komunidad. Pinuri ng Pangulo ang mga ito sa pagdadala ng karangalan sa bansa. We continue to prove time and again that whatever the tides of destiny, wherever they carry us, within or beyond our shores, there is always a compelling story of Filipino grit, passion, sacrifice, resilience, resourcefulness. The Filipinos' competence, our work ethic, and genuine care for other people make us a truly remarkable race. Hinikayat din ng punong ehekutibo ang mga Pilipino na gawing inspirasyon at tularan ang mga awardee at ipagpatuloy ang pag-ambag sa kabuuang pag-unlad ng kanilang pamayanan. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Inilunsad ng pamahalaan ang pinakabagong bersyon ng National Human Rights Action Plan ng bansa. Bahagi ito ng hakbang ng gobyerno para makamit ang pangakong patuloy na itaguyod at protektahan ang karapatang pantao ng mga Pilipino. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa. Kasabay ng pagdiriwang ng Human Rights Day, opisyal na inilunsad ng pamahalaan ang ika-4 na Philippine Human Rights Plan o PHRP4. Isa itong mahalagang hakbang sa patuloy na pangako ng bansa na itaguyod at protektahan ang karapatang pantao ng lahat ng Pilipino. Ang PHRP4 ay ang pinakabagong bersyon ng National Human Rights Action Plan ng bansa na dinisenyo upang gabayan at palakasin ang mga pagsisikap sa pagpapaunlad ng karapatang pantao sa iba't ibang sektor. Ang bagong planong ito ay isa sa 3 pangako na ginawa ng pamahalaan. Naging matagumpay ang pagbuo ng PHRP4 dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na alinsunod ito sa 8 kasunduan sa karapatang pantao na dinagdaan ng Pilipinas. The launch of the 4th Philippine Human Rights Plan, or PHRP4, is a testament to this truth, a living commitment to choose principles, equity, and action. Binigyan din ni Executive Secretary Bersamin ang kahalagaan ng PHRP4 para sa kapakanan ng mga Pilipino. The PHRP4 is crafted to transform our nation's human rights landscape into a beacon of inclusive growth and social justice, dedicated to improving the quality of life for all Filipinos. Pinasalamatan din ng Executive Secretary Bersamin ang suporta ng diplomatic community sa PHRP4. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. May banta ng mas malakas na pagsabog ang Bulkang Kanlaon. Ayon sa Office of Civil Defense, kung itataas sa Alert Level 4 ang sitwasyon ng bulkan, palalawakin ang danger zone sa 8 hanggang 10 kilometers at aabot sa 64,000 na katao ang ililikas. Kabilang sa worst case scenario planning ang karagdagang evacuation centers.
family food packs at portalets para sa evacuees. Sa ngayon, 37,000 na ang nailikas at target ng gobyerno ang kabuang 56,000 na nasa 6-kilometer danger zone. Binuksan na ang 29 evacuation centers na pinamumunuan ng task force kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na nakahanda ang ahensya para magbigay ng tulong sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa panayam kay Assistant Secretary at DA Spokesperson Arnel de Mesa sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi nitong ang sektor ng agrikultura ang pangunahing apektado ng kalamidad. Nakikipag-ugnayan ang DA sa mga provincial at municipal government para maghatid ng tulong sa mga agricultural worker. Nagbigay na rin sila ng mga gamot para sa mga nagkasakit o apektadong hayop tulad ng baboy, manok at marami pang iba. Nakahanda na rin ng DA na maghatid ng tulong sa mga magsasaka ng tubuhan upang maiwasan ang pagsipa ng presyo ng asukal sa bansa, kasama ang pagkakaroon ng sapat na supply nito. As of today ay yung mga areas na pwedeng maapektuhan itong La Castellana, La Carlota, Bago City at saka itong Canlaon City sa Negros Oriental. Sa ngayon, patuloy yung ating validation at saka monitoring ng mga area at ito namang areas na nabanggit ay hindi ganun ayon sa initial assessment na magiging malaki. But we will provide reports as the data comes in. Binabantayan na ang posibilidad na pagragasa o ng pagragasa ng lahar kung magpapatuloy ang pagulan sa Negros. Delikado kasi ang mga volcanic material na pwedeng bumaba mula sa dalisdis ng Bulkang Kanlaon. Patuloy ding binabantayan ng PHIVOLCS ang bulkan na nasa alert level 3. Pwede ring magkaroon ng biglaang pagsabog na maaring magdulot ng pyroclastic density currents sa loob ng 6-kilometer danger zone. Patuloy ang pagmonitor ng PHIVOLCS at pagbibigay babala para sa kaligtasan ng publiko. Umalo na sa higit 4 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng DSWD sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Tiniyak naman ng LGU Kanlaon na mahigpit nilang tinututukan ang sitwasyon ng mga residenteng nakatira malapit sa bulkan. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Dahil sa pagtaas ng volcanic activities at posibleng muling pagputok ng Bulkang Kanlaon, nagpatupad ang forced evacuation ng LGU sa mga nasa loob ng 6 kilometers danger zone. This is in relation to the national guidelines that since PHIVOLCS has raised the alert status of Canlaon volcano to alert level 3, and this indicates increased volcanic unrest and potential eruption within the coming days or weeks. Kaya po nag-forced evacuation. Ayon sa Canlaon City Public Information Office, ongoing ang evacuation sa 5 barangay na malapit sa Bulkang Kanlaon. Mahigit 4,200 individual na ang inililikas na malapit sa 6-kilometer radius ng bulkan. Pero ayon sa pamahalaang lungsod ng Canlaon, kung sakaling kakailanganing i-force evacuate ang lahat ng nasa 5 barangay, aabot sa 23,000 individuals ang kakailanganing evacuate. Kaya hinanda na ng Canlaon City Government ang 7 pang nalalabing barangay para magsilbing evacuation center. Mahigit 1.4 million family food packs na ang nakapreposition para sa Canlaon affected families sa Region 6 at 7. Habang nasa higit 4.39 million na halaga ng relief goods ang naipamahagi ng DSWD sa lahat ng mga local government units na apektado ng pagputok ng Mount Canlaon. Personal na binisita ng DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Negros para makipagpulong sa local government unit at tignan ang lagay ng mga apektadong lugar at i-assess ang karagdagang suporta na maibibigay ng ahensya. Pinangunahan din ng kalihim ang pamamahagi ng mahigit 590,000 pesos worth family food packs sa Canlaon affected families. Alinsunod sa bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tignan ang sitwasyon ng mga evacuees at bigyan ng agarang tulong. May nakaabang din na serbisyong medikal sa evacuation center. Samantala, ayon sa Canlaon City PIO, makulimlim ang panahon at may kalat-kalat na pag-ulan sa Canlaon City, kaya posibleng magkaroon ng scene eruption at lahar o muddy stream flow sa mga apektadong lugar. Pinasususpindi na ng lokal na pamahalaan ang lahat ng social gathering sa Canlaon City para ngayong Disyembre. May panawagan naman ng Canlaon City Government. Sa lahat ng aming mga kababayan na nasa loob pa po ng 6 kilometers radius permanent danger zone, we highly encourage you to
evacuate as soon as possible to our evacuation centers, since this is for their own good. And we also hope for those people who are hearing this right now to please include Canlaon City in their prayers. And we are also open for assistance and other help as well for the constituents here in Canlaon City. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Patuloy ang pagpapalikas sa higit 12,000 residente na nakatira malapit sa Bulkang Canlaon. Kaugnay niyan ay tiniyak ng mga otoridad ang ligtas na evacuation at pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayang apektado. Si Ryan Lisiges ng PTV sa Balitang Pambansa. Tumutulong na rin ang Philippine National Police o PNP sa pagpapatupad ng evacuation sa mga residenteng nakatira sa paanan ng Bulkang Canlaon. Sabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, umaabot na sa 24 na barangay ang apektado ng bulkan. 4 dito ang directly affected ng pagsabog. Halos 4,000 pamilya ang inilikas o mahigit 12,000 individual. Doon po sa mga affected areas, pagka evacuate na po sila, sir, may iiwan po tayo ng mga pulis po doon to make sure na hindi sila babalik doon sa mga critical areas po para maiwasan po yung anumang insidente na babalik po sila at biglang pumutok po ulit. This time mas malakas, mas mahihirapan po tayo. Nasa 400 na pulis ang nakadeploy at may naka-standby na rin mula sa ibang units na maring ipadala kung kinakailangan. Ang DILG agad ipinag-utos sa mga local government unit o LGU ang pagpapalikas sa mga residente na nakatira sa 4 hanggang 6 km permanent danger zone. Partikular na pinatututukan ang paglikas ng mga nasa vulnerable sector na kinabibilangan ng buntis, bata, matatanda at mga may kapansanan. Kasabay nito ay ipinag-utos din ni DILG Secretary John Vic Remulla na agad mamahagi ng food at non-food items maging ang mga personal protective equipment. Dapat din daw ay may naka-standby na critical teams tulad ng search and rescue, evacuation at medical services para agarang deployment sa mga high-risk areas. Binibigyan na ng DILG ng kapangyarihan ang mga local chief executives na magdeklara ng state of calamity, suspension of classes, trabaho at iba pa kung kakailanganin. Samantala, tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng kanilang kagawaran sa lahat ng mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Inihayag yan ng kalihim sa kanyang pag-iikot sa Negros Island para alamin ang sitwasyon at pangangailangan ng mga apektadong residente. Ayon kay Gatchalian, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mabibigyan ng pagkain, malinis na tubig at iba pang pangangailangan ang mga inilikas na pamilya. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng DSWD sa local government units para matiyak ang maayos na kalagayan ng ating mga kababayan sa evacuation centers. Dumating na sa La Castellana sa Negros Occidental ang Mobile Command Center ng DSWD Western Visayas na inaasahang magpapabilis pa sa serbisyo sa mga apektadong pamilya. Ang Mobile Command Center ng DSWD Central Visayas ang ipinadala naman sa Canlaon City. Bukod sa advanced communication technology nito, kaya ng MCC na mag-supply ng kuryente at internet connection sa mga residente. Mula sa PTV Manila, Ryan Lisiges para sa Balitang Pambansa. Samantala, inaasahan na lalagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang national budget para sa susunod na taon bago magpasko. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, posibleng pirmahan na ito ng Pangulo sa December 20. Pero nilinaw niya na tentative pa ang petsa. Samantala, lusot na sa Bicameral Committee o Conference Committee ang panukalang 2025 national budget. Nanatili naman sa 733 million pesos ang budget para sa Office of the Vice President. Patuloy ang pagtulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island Region. Sa uling tala ng DSWD, nasa 4 na milyong piso na ang halaga ng family food packs na naipamahagi sa naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Ito'y bukod pa sa mga family food packs na naka-preposition upang tulungan ang mga local government unit na tumugon sa pangailangan ng mga residente. Simula pa lang ng pagputok ng bulkan ay agad na namahagi ang DSWD ng mga pagkain sa mga apektadong residente.
Sinusuri na ng Department of Environment and Natural Resources ang epekto ng ashfall mula sa Bulkang Canlaon. Ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kabilang dito ang epekto sa baga ng tao at pagiging acidic ng tubig dahil sa sulfur dioxide. Direktang nakikipag-ugnayan ng DENR sa Office of Civil Defense para sa kalidad ng tubig sa mga komunidad na apektado ng ashfall. Tiniyak ng Department of Agriculture ang tulong sa mga magsasakang apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Si JP Hervas ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ni Department of Agriculture Negros Island Region o NIR-OIC Regional Director Jose Albert Barogo na may nakahandang tulong ang kanilang tanggapan para sa mga magsasakang apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Ayon kay Engineer Barogo, may naka-standby na sila na production inputs na pwedeng gamitin at ipamahagi kung kinakailangan. Ngunit nilinaw nito na sa ngayon ay patuloy ang kanilang pagsusuri at pagkalap ng mga kaukulang datos sa kung gaano kalawak ang naging epekto ng volcanic eruption sa lalawigan. Paliwanag pa ng opisyal na kailangang matukoy muna ang tunay na pangangailangan ng mga magsasaka sa lugar upang maibigay ang naayong tulong mula sa ahensya. Matatandaan na muling pumutok ang Bulkang Canlaon sa isla ng Negros noong Lunes, Disyembre 9 na nag-apekto ng higit sa 11,000 katao, pati na sa mga hayop at mga pananim sa Negros Occidental at iba pang lugar sa kanlurang Kabisayaan. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas Iloilo, ako si JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Puspusan ang pakikipagtulungan ng Office of Civil Defense sa mga LGU para sa pagpapalikas sa mga residente na naninirahan sa paanan ng Bulkang Canlaon. Ito'y kasunod ng paghimok ng FIVOC sa mga lokal na pamahalaan na maghanda para sa posibleng escalation o pagtaas ng alert level ng bulkan. Ayon sa OCD, patuloy ang evacuation ng higit 45,000 residente na kinakailangang ilikas sa Negros Island. Batay sa tala ng DILG, mayroong higit 84,000 na individual o katumbas ng halos 17,000 pamilya ang nakatira sa paanan ng bundok. Sa ngayon, ayon sa OCD, nailikas na ang nasa 46% ng kabuang bilang o halos 39,300 na individual. Tiniyak rin nila ang patuloy na pamamahagi ng tulong sa mga pamilya katuwang ang Department of Social Welfare and Development. Para mabigyan tayo ng update sa sitwasyon ng mga lugar na apektado ng Bulkang Canlaon, makakausap po natin sa telepono si Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro. Magandang umaga, Sir Rafi. Yes, good morning. Magandang umaga. Sir, kumusta na po ang sitwasyon ng mga kababayan nating apektado ng naging pagputok nga nitong Bulkang Canlaon? Oo, so far meron tayong 13,271 individuals na nasa mga evacuation centers. So as of kahapon, pa-report natin 25 yan. But based nga sa datos natin, halos umaabot na yan ng 30 kasi ongoing po ang evacuation as we speak, no? 48 hours na tayo since pumutok yung bulkan. And tinutugunan naman natin lahat ng mga pangangailangan nila. For now, nandyan po ang DSWD na umaalalay para ma-manage yung mga camps na ito at tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng mga ayuda, no? Yung mga relief items. So ngayon, ang focus namin is really to prepare for a worst case scenario. Ibig sabihin, kung hindi talaga bababa ito at tataas pa, mas marami pa po tayong i-evacuate. So, ang focus natin ngayon ay ihanda talaga ng maayos yung mga iba't ibang evacuation centers na labas po sa permanent danger zone. Sir, so expected po natin mas tataas pa po ang bilang ng mga evacuee sa mga evacuation center? Opo, expected natin yan. Kasi ongoing pa rin, meron kasi 15 barangays ang involved dito and ang target nga based sa datos natin dapat 84,000 plus katao ang dapat mailikas but base sa report kahapon nasa 46% tayo na evacuate na ilabas na. Lahat naman hindi naman lahat pumupunta sa evacuation centers, meron po pumupunta sa mga kamag-anak nila na malayo sa
sa danger zone. So yun po, meron tayong nasa evacuation center, meron din tayong outside na tumitira sa mga kamag-anak o mga kaibigan po. Sir Rafi, ano-ano po ang mga hakbang na ipinatutupad na at ipatutupad sakaling lumala pa ang sitwasyon? Kahapon nga, tuloy-tuloy ang aming pag-meeting with the PNP, yung ating law and order cluster, na dapat ipatupad na strictly, no? Yung hindi pagpasok doon sa permanent danger zone, yung 6 kilometer, no? So yan po, inaasikaso na rin ng PNP yan, magdadagdag sila ng tao, mag-establish sila ng mga checkpoints, and of course, kailangan ma-audit or ma-account talaga natin na dapat wala ng tao. Binibigyan natin sila ang abiso sa atin kahapon ng Task Force Canlaon, baka makumpleto nila yung evacuation within 1 week po. Okay po sir, kumusta naman po ang paghatid natin ng tulong? Tuloy-tuloy naman. We assured the local government units na nandyan po ang national agencies, DSWD, DOH, ang OCD, na handang tumulong at magbigay ng augmentation sa mga pangangailangan nila. So, tinitingnan na yan. The other day, nandun na po si Secretary Gatchalian, si Secretary Chodoro po, halos araw-araw dito, tinitingnan ang sitwasyon at making sure ay makarating yung mga logistics na kailangan doon. But rest assured po, yung national government ay nandyan para tumulong at mag-augment po. Yan na rin ay utos ng ating Pangulo, Pangulong Marcos, na siguraduhin na lahat po ng tulong na kailangan ng mga bayan doon ay maibigay natin. Maraming salamat po, Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi na sila basta-basta magbibigay ng individual na grado sa mga kukuha ng bar examination simula ngayong taon. Ayon kay Supreme Court Chief Justice Alexander Esmundo, ilalabas pa rin naman nila ang grado ng bar takers na nag-top sa exams at mayroon ding tali ng nakuha nilang scores. Pero kung hihingin ito ng mga eskwelahan, ay hindi nila ito basta-basta ibibigay at kailangan ng legal basis para dito. Sa inilabas na guidelines ni 2024 Bar Chairperson Associate Justice Ramon Paul Hernando, lalabag sa Data Privacy Act of 2012 kung ibibigay nila ang grado at pangalan ng bar takers sa mga eskwelahan. Pero kung nais pa rin nila itong makuha ng law schools, dapat ay hindi nakalagay ang pangalan o pagkakakilanlan ng examiners. Sa December 13 o bukas, inaasahang ilalabas na ng SC ang resulta ng 2024 bar exams, kung saan nasa 10,490 ang nakatapos ng pagsusulit. Sabi namin, we can give you the data but we cannot give you the details, personal details of the bar candidates. That is the restriction. At other data, we can share it with you. Labis ang pasasalamat ng Department of Agrarian Reform kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga kababayan nating magsasaka. Gayon din ang pagpapalakas sa Land Reform Program. Si Sofia Turnos ng PIA Socsargen sa Balitang Pambansa. Lubos na nagpasalamat sa Department of Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III kay President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsuporta at pagpapalakas ng Land Reform Program, pati na rin ang walang sawang pagbibigay tulong sa mga magsasakang Pilipino sa isinagawang distribution of land titles and certificates of condonation with release of mortgage to agrarian reform beneficiaries sa Rion 12, kamakailan. Tatandaan po natin ang sabi ng ating mahal na Pangulo nung kauna-unahang State of the Nation address niya. Agrarian reform is not only acquisition. Agrarian reform is also land distribution and providing support services to the agrarian reform beneficiaries. Nagpaabot din ng pasasalamat ang mga agrarian reform beneficiaries sa tulong na natanggap mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agrarian Reform. Pasalamat po ako kay President Bongbong Marcos na sa matagal na panahon, amin na ngayon ang aming lupa. Ang nasabing land distribution ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan namahagi ng 1,251 titulo ng lupa sa agrarian reform beneficiaries at higit 13,500 certificates of condonation with release of mortgages sa halos 11,700 ARBs sa Rion 12.
Sinisigurado naman ng DAR ang patuloy na suporta at paggawa sa mga programang makatutulong sa mga agrarian reform beneficiaries sa Rehiyon 12. Mula sa Philippine Information Agency SOCSERGEN, Sofia Zabati-Turnos, Balitang Pambansa. Balita naman mula sa Philippine News Agency, nagpatupad ng 60-day price freeze ang Department of Trade and Industry ng Surigao del Norte. Ito'y kasunod ng kanilang deklarasyon ng state of calamity sa lalawigan. Bunsod yan ng prolonged power outage. Alinsunod ang naturang pagpapatupad sa Republic Act 7581 o Price Act. Kabilang sa no price movement ng DTI na maaaring mabili ay mga canned fish o iba pang canned marine products, mga locally manufactured instant noodles, bottled water, tinapay, processed milk, kape, kandila, mga sabong panlaba, detergent at asin. Paglilinaw ng DTI, ang presyo ng mga basic agricultural product kagaya ng bigas, mantika, karne, mga gulay, prutas at iba pa ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Department of Agriculture, habang ang presyo ng mga gamot ay nasa ilalim naman ng Department of Health. At ang desisyon para sa presyo ng petroleum gas at kerosene ay nasa pamamahala ng Department of Energy. Samantala, may karampatang parusa ang mga establishmento na lalabag sa price freeze, kagaya ng pagmumulta na nagkakahalaga ng 5,000 pesos hanggang 1 million pesos o pagkakakulong sa loob ng isang taon hanggang 10 taon. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa IBC 13, ako po si Ace Medrano. Ito ang Balitang Pambansa.